So ayan, gagawin natin tong electric fan na to kasi wala tayong electric fan na ginagamit pagka nagre-repair or nagbablog. So mag-i-improvise tayo. So ang problema lang nito ay switch, wala siyang switch, kaya ang gagawin natin, lalagyan natin ng improvise na switch. Ito, magaganyanin natin sa likod na lang yung style ng switch nya. So okay lang yan, nakaganyan. Pag binuksan, ayan, nakaganyan, patayin yan. So mas maganda kasi pagka naka-wire, pag tinamaan yung switch, mahatak yung wire, wala na. At least dito hindi na siya mahatak. Yan, ganyan. Ayan yung style na gagawin natin. At para makita nyo na hindi ito sira, yan, balatan natin, iti-tester natin. So ito, ginawa ko na to. So ang problema lang nito doon noon ay naputol ang windings, may naputol na winding. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko yung motor. Yan, binuksan ko yan at itinest ko kung okay na ba, kasi naipagdugtong ko at yung putol nito, tatlo yung putol na windings nito. Noong ginawa ko siya, pero ngayon ang naputol naman sa kanya ay wire lang, kaya hindi na masyadong problema. So test natin sa analog tester kasi mas gusto ko yung analog. Yan, analog muna. Analog na lang yung gamitin natin dahil ito ang hindi ko talaga nagagamit. Yan, ayaw mag-stand. Yung tester na to, yung tester ko na to, matagal na to, kaya minsan sumasablay na din. Yan, yan, hindi kaya naka ohms adjust. Ayan, adjust natin ng kunti. Ayaw man gumalaw. Yan, ayun, okay na yan. Wala, smooth lang yung palo nya. At hindi ko pa ito na-modify na lalagyan ng kapasitor, at hindi ko na talaga lalagyan dahil okay naman. Kung kita nyo yung palo, oh, okay, napaka smooth. Ayan, oh. So test natin. Ayun, naka-reading tayo, diba? Ano natin, zoom natin ng konti. After zoom, test natin ulit. Ayan, naka-reading tayo ng 190, 80 ohms. So 80 ohms times 10 ay 800 ohms. Ayan, o, 800. Okay siya. Pero kung meron kayong ganito, tas ang reading niya ay 2000, nasa 2k ohms, wala na yon, maisira na sa coil yon. Kaya ngayon, ito, dahil walang sira ang coil at switch lang may problema, gawin natin itong switch na to. Yan, o, mag-i-improvise lang tayo. Yan, buksan na natin yung switch. Buksan natin gamit ng Inco na to, Inco screwdriver. Yan, ito yung switch na gagamitin ko, service type na switch, kasi ayoko yung switch na yan, sipon. Ayoko yung switch na kakailanganin pa ng amco box at mahirap yun. Pahirapan pa ako maghanap ng amco box, pahirapan pa tayo. Mas mabuting ganito na lang ang gagamitin ko. Yan,
siguro putulin na rin natin dito yan. Dito siguro dito. Yan. Pero maputol, balatan. Yan. Pero balatan, yun. Yun. Ingat lang sa mga pahatak-hatak ha. Pag nahatak ng lana. Yan. At para makita nyo kung yung spring ba nitong ano na to, ayan yung pumipigil sa wire para umikot, antuhin nyo. Yan, pag ganyan ikot, diba? Dapat hindi iikot yung wire kaya inikot ko. Yan, hindi sumasama yung wire. Kita nyo, hindi umiikot yung wire, sabihin okay na yan. So ngayon ang gagawin natin ay dahil ang style ng switch sa pag nito, dito tayo magpasok ng wire. Yan, dito. So hindi nyo itatap to dito sa pagkabila. Ayan, hindi nyo itatap ng ganyan yan. Hindi ganyan. Ang gagawin nyo, sugat nyo tripod para makita na maayos. Ang gagawin nyo ay isang linya nakatap dito sa switch, tapos itong isang linya na to nakatapping naman sa isang linya ng power cord. Okay? At parang okay na. Okay na yan. Tapos ang style nyan pag ganyan, tapos ipasok na lang natin yung wire na ganyan para walang lalabas. Okay ba? Maganda tignan. So, hindi pa tayo natatapos ko. Meron tayo ditong wire. Ito yung pagpapasok wire, flat cord. Wala tayong choice kundi flat cord ang gamitin dahil wala tayong available na mas manipis na wire. Yan. Yan, ganito lang. Baba yata ang ako. Patuloy na lang natin. Napaka-purol na itong lukunator. Itong gamit ko na side cutter, napaka purol na. Dati kahit hindi ko gamitan ng long nose, makabalat ako. Ngayon kailangan gagamit ako na siya ng pwersa. Kaya hasain ko ito mamaya. May mini grinder naman ako dito, hindi ko naman gamitin yun. Yan, pasok lang natin. Ito pala, ito natin ganyan lang natin. Tapat natin yung ilaw dito. Yan, kita tapos ito, yan, tupi nyo, huwag nyo putulin. Pag pinutol nyo yan, ako na. Pag kinulang kayo, ako na. Pasok lang natin. Yan, pasok na. Ganito lang natin. Yan. Wire na. Ayan. Tapos ito yung sinasabi ko, diretso yan dito. Yan. At dahil yung wire na ito ay manipis, tuturo ko sa inyo kung paano indugtong yan sa makapal. Yan. Turo natin kung paano dudugtong yan.
bago yan titestin natin at nakatakbo yung wire saka na putol na. Test muna natin kung papalo pa ba sa tester. Ayan, papalo pa naman. Ano okay yung tester natin. Ayan, okay siya. Tapos pagdudugtong natin ganito lang din. Tapos ito yung isabit nyo dito. Ganyan yung style. Yan. Tapos ganito ikot nyo ng 2 beses gamit ang kronos or plies. Tapos itong hiniwalay pagsama mo dyan. Ngayon naipit na yung manipis na wire sa makapal na wire. Naipit na, ibig sabihin okay na yan, hindi na yan tatanggal. Yan o, mahirap tanggalin yan. Yan o, mahirap. Kaya yan ang the best na pagdudugtong dyan. So ngayon sa kabilang dulo naman ito lalagyan natin ng plug kasi ito lumang wire lang to pero matibay ito. So pasensya na kung mahaba ang video. Ayan, sa 16 minutes na. Hindi ko kasi nilalagyan ng cut para alam nyo na talaga gumagawa. Sinubukan ko lang na walang cut. Pwede nyo naman lampasan yung mga ginagawa ko. I-edit ko pa naman to kaya baka mawalan pa to ng mga hindi importanteng parte, baka tanggalin ko din. Yan, okay, test tayo dito. Yan, gamitin natin to, itong tester natin na analog, calibrated naman yan. Okay lang yan para ma-check talaga natin na calibrated. Check natin. Yan, hindi siya calibrated. At yan, lulo ko talaga yung tester natin. Yan, okay na yan. Ayan, calibrated na ulit. Okay na yan. Test natin kung gagana ba yung ginawa natin. Yan, medyo tanggal pa yung isa. Pasok natin ulit. Ayan, kapit na. Test natin yung sa tester. I-on natin. O yun, kita nyo gumana. Gumana, diba? Okay siya. Patayin natin. Ayan, ayun. Ayan, no? Kita nyo? Ayan, on ko. Patayin ko muna. Ayan, on ko. Off. On. Off. Okay. Sabihin, okay yung ginawa natin. Kasi gumagana. Sunod naman natin gagawin ay lagyan natin ng plug. So, straight lang natin to para hindi na natin putulin. Straight lang natin. Straight lang natin. Yan, tapos balatan ulit natin. Gamit tayo ng side cutter. Yung side cutter na dapat gagamitin nyo ay matulis or kumbaga hindi pa siya mapurol para maganda ang ano, tulad niya, no? Pangit. Tuloy na lang natin. Ayan, ito na. Hindi pala kita kanina. Yan, ganito yun. Balatan. Yan, kita nya. Ganyan. Ayaw niya ma-zoom. Ay, mag-focus yan. Yan yung wire. Dapat ganyan na pagbabalat. So, kuha tayo ng ito. Yan. O yun.
Diba? Okay na. Diba? Ngayon, ano tayo? Plug. Gantong plug ang gamitin ko. At hasain din natin to. Patuyo muna tayo ng kamay. Hasain natin. Hindi na, wag na. Okay na yan. Katagalan lang tayo lalo. Yan. Screwdriver. Tanggal yung tornilyo. Yan. Tanggal na. Ito yun. Hulog yung tornilyo. Ito. Yun. Tapos tapat yung ilaw. Ganyan. Tapos testing natin ito mamaya. Ayan, hulog, may mga ibang pula dahil naputol. Pwede natin i-cut yung sobra. I-cut natin yung masyadong haba. Yan. 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 Ihulog natin yung yung mga naputol na hibla sa basurahan kagad. Dahil pag bumaon sa paa nyo yan, masakit. Gamitan natin ito. Dahan-dahan lang. At kita nyo, mahirap. Ganito lang natin. Yan. Tornilyo. Ayan. Hindi na. Sobrang nata. Ganito lang natin. Pwede naman yung mga power cord ng electric pan na gamitin nyo. Pwede naman yung mga power cord ng electric pan na matibay. Pwede naman plug. Basta maganda pa or maayos pa. Okay pa yun. Yun na lang ang gamitin nyo kaysa maghahanap pa kayo ng flat cord. So ayan. Tapos na natin malagyan ng plug yung ating clip fan. At ayan na, oh. Kita nyo, nakakonekta na siya. Ito na yon. So hindi natin ito kagad isaksak. I-test muna natin sa tester. Ayan, test muna natin. Ayan, kita nyo, okay yung ating tester. Ayan, stop natin. Ganito lang natin yung electric fan para mas maganda dito sa kabila natin nilagay. Ayan, dyan na nasa kabila na nakalagay. Kasi kita dyan, oh, ayan, oh. Kita nyo, nakatap na, walang reading. Sabihin, hindi na nag-short yung pagkakalagay ko. On natin. Ayun. Nag-reading siya ng 80 ohms pa din. 80 yan. 80 nga ba? 80. Yan, 80 ohms siya. Sa video, ba't ganun ang magiging reading? Magiging 75. I-zoom down natin. Ayan. O, confirm. 80. 80 yan. 80 ohms yan. Patayin. Diba? 80 ohms yan. Ibig sabihin, okay. Okay ang gawa natin. So, ilalagyan lang natin electrical tape to. Yan. Tapos, sabay testing na natin. So, lagyan muna natin ng electrical tape. So, ito na yung ating electrical tape. At, lalagyan na natin ng electrical tape yung ating electric fan na ginawa para matesting natin. Yan. Kuha lang tayo ng kapiraso. Yan. Huwag nyo titipirin. Tatandaan nyo, pagdating sa mga electrical, pagkagamit ng electrical tape, case yung naubos na, case yung mauubos yung electrical tape nyo, huwag nyo titipirin. Dahil once na lumuwag yan at konti ang electrical tape mo, wala na. Masisira ang buhay mo, diba? Dahil once na pumutok yan, mayroon pa yung tinatawag na aftershock, parang lindol, mayroon pa siyang portion na masusunog.
siya. Ayan, meron pa siyang portion na may masusunog sa kanya kasi nga pumutok na. Merong parts na siya na nabalatan, kaya huwag titipirin sa electrical tape. At yan, dagdagan ko lang ng isang maliit dahil kung ano, may natatanggal dito sa part na to. So sigurado natin na safe yung gawa mo, dahil pag hindi safe yan, naku, wala na. Lagay natin yung wire dito, dito sa part na to. Yan, dyan, para maayos, para walang mag-short talaga. Yan, ganito natin, ito natin lagay dyan, nakalagay yon. At i-ano natin yung plug, ididikit na lang natin to ng stick glue. So or i-cable tie na lang natin ito. So pagka cable tie kasi mas mahirap, stick glue na lang natin. Pero bago yan, takpan muna natin takpan natin ang takip nya. Ayan, okay na. Tapos iayos ulit yung mga wire, iayos yung wirings, iayos, tapos iayos sa kanya, i-testing yung maayos na yung wirings, dahil pag gulo-gulo pa yan, baka may mag-short dyan, wala na, masira ng buhay niyan. Kaya iwasan ang short circuit, kailangan iwasan yung short circuit. Yan, at ayaw na makabit. Yan, ang hirap na ikabit, hirap na niya ibalik. So ayan, mainit na yung ayan, mainit na yung glue gun. Sobrang bilis niya lang. So dahil ididikit natin ito, iyan lang natin, ayos natin ulit. At para hindi na matanggal, i-glue ko din to. Glue din natin, dahil na umiinit ang ulo ko pagka ganito, naiinis ako kumbaga. Kaya iguglugan ko din, iglugan natin siya dyan. Ayoko nang ganito glugan ko din, glugan ko tong wire dito. Ayan, tapos paano muna natin. So kahit maubusan tayo ng glue stick, pwede naman tayo bumili. Katabi ko lang yung tindahan, katabi lang talaga ng bahay namin. Yan, palamigin natin. Yan, nakasan natin. Yan, palalamigin natin para mabilis lang lumamig, para mabitawan ko na. Yan, ganyan lang. Yan, hindi na matatanggal yan. Imposibleng matanggal pa yan dyan. Ganito yan. Ganyan. Ganyan lang natin. So yan, okay na yan. So idikit na natin at patay natin electric fan. Idikit na natin para maano na, magamit na natin at napakainit. Yan, dikit natin at yan, wala na nga tayong glue. Yan, so idikit lang natin ng isa, kahit isang glue lang, okay na yan. Yan, palamigin muna natin. Yan, kaya ko naman gawa ng paraan kahit walang glue. Yan, daganan natin ng mabigat na bagay. Dadaganan ko. Dapat kasi madaganan to. Madaganan natin ng mabigat para hindi gagalaw. Yan, bigat na bagay. Tapos kuha tayo ng screwdriver, nasa sakto dito sa butas. Tapos glue, lagyan natin ng glue. Ayan,
tutulak lang natin yung glue stick. Yan, lagyan natin ng glue stick. Yan, iwasan gumalaw. Yan, gantuhan lang natin. Lagyan natin ng glue. Yan. Okay lang to. Yan, nalagyan na ng glue. Hintayin lang na lumamig, at para mabilis lumamig, yan, ganyanan, tapatan ng electric fan. So yan, nalagyan na natin ng glue, at yan na ang naging resulta. Tanya. So yan na yung kinalabasan ng ginawa natin dito sa electric fan na to. So subukan natin sa tester muna pala bago natin nasaksak ulit. Yan, laging unahin ang tester bago kuryente. Pero kung wala naman kayong tester, pwede namang diretso na lang. So yan, wala pa nare-reading, wala pa tayong ma-reading sa tester. Yan, wala pa nakakabit on. O yan, okay, gumagana na. No, ba? Naka-reading na tayo. Sabihin, okay na yung electric fan. I-test natin kung iikot ba. Yan, i-test na natin kung umiikot na ba. So, kuha tayo ng saksakan. Kuha muna tayo ng saksakan. Kunin natin extension. Yan, ito na yung extension. Yan, o. So, saksak na natin tong electric fan. Yan, nakasaksak na. Medyo maiksi din pala tong wire na to. On natin. On natin dito. Yan, o. Kita nyo? May ikot na. Ay, hindi ko wala. Hindi ko nakita. Yan. Pakita natin. Yan, ito na, panda rin natin. Yan, okay. Yung okay naman siya, yung condition nya. Yan, okay. Silipin ko lang yung wire kung nalalatak ba. Tingala lang daw. Tingala natin. Isilipin ko lang kung ayan, hindi naman sumasama. Yan, okay na. Gumagana na siya. Yan, okay. Okay siya. Very good. Diba? Ganyan. Ganyan yung diskarte pag walang switch. Ayan, okay. Umigot siya. Pati natin ilaw. Okay siya. So, sana may natutunan kayo sa video natin sa araw na ito. At kung meron ka natutunan at na gustuhan mo ang video natin, maaari ko bang hilingin na mag-subscribe, mag-like at mag-share, at higit sa lahat, huwag kalilimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. So yun lang, kita-kita tayo ulit sa next video.